Magandang buhay. Now, let us have solving quadratic inequalities. So, paano mag-solve ng isang klase ng quadratic inequalities? Okay? So, let me give you an example. So, we're going to solve and find the solution of x squared plus 7x plus 12 greater than 0. So, tinawag tong inequality simply because of this symbol. Okay? And this is also quadratic dahil dun sa degree. Yung degree, that's the highest exponent, and the highest exponent is 2. Kaya tinawag siyang quadratic. Okay? Lagi yung tatandaan yon. Now, so let us solve this inequality. So, pag nag-solve kayo, wait, sulat muna natin. So, 7x plus 12 greater than 0. Ngayon, maraming ways on how to solve this inequality. Yung tinuro sa inyo na 4 na methods. So, isa dun sa mga methods na yun is by using quadratic formula. Ngayon, try naman natin ng iba since marunong na kayong gumamit ng quadratic formula. Okay? So, let's use factoring. So, let us use factoring. Isa sa mga methods kung paano isolve yan other than quadratic formula. So, ano yung unang titignan natin dyan? So, maglalagay ako ng space dito na nagsosolve tayo para dun sa ilalagay nating factors. Okay, so always remember this ha. Pag nagpa-factor kayo, ang unang titignan nyo is ito. We call this the product. Okay? And itong middle term, that is the sum. So, pag sinabing sum, addition yon. Pag product, multiplication. So, start muna tayo sa product. The product is positive 12. So, ngayon, kailan tayo makakakuha ng positive sa product? Pag sinabing product multiplication, no? Okay? So, kailan tayo makakakuha ng positive sa multiplication? That is kapag same sign. So, kapag sinabi natin same sign, pwedeng positive times positive. O kaya, negative times negative, we will get positive. So, itong dalawang ito, makakakuha ka ng positive na sagot kapag minultiply mo yan. Okay? So, once na alaman na natin yung sign, mamaya niya, pipili tayo dyan, alin sa dalawang pairs ng sign na yan ang gagamitin. Kasi magdidepende naman yon dun sa middle term. Okay? So, let's have naman yung 12. Okay? Let us factor 12. Pag sinabing factor, multiplication pa rin tayo, no? So, isip ka ng number na kapag minultiply mo, you will get 12. So, start lagi tayo sa 1 times 12. Okay, after 1, the next number is 2. Tingnan nyo kung pwede si 2. Okay, anong pares ni 2? Anong ipapares natin kay 2? And that is 6 kasi 2 times 6 is 12. After 2, try naman natin ng 3. So, 3 times 4. Tama? 3 times 4 is 12. After 3, meron na tayong 4. So, ibig sabihin, those are already the factors of 12. So, ngayon yan, meron tayong pairs dito. So, alin dyan ang gagamitin natin? Magdidepende yan sa sum, sa 7x. Okay, so punta tayo sa sum. So, ang sum is positive 7. So, start muna tayo sa sign. Sa sum, that's addition o kaya subtraction, depende sa sign. So, syempre, kapag sum niya is positive, alin dyan sa sign na to ang makakakuha ka ng positive na answer sa addition. O, tandaan nyo yung rule, pag-add, same sign, add and keep. Add and keep. So, ibig sabihin, pa-follow yung sign. So, alin ba dyan yung kapag finalo mo yung sign? Plus, positive. Siyempre, positive. Kasi kapag nag-add ka ng dalawang negative, ang sagot dyan is negative. Kasi add and keep. Tama? So, makakakuha ka lang dyan dun sa parehas na positive. So, ito ang gagamitin natin. Next, alin naman sa mga to na pares ang makakakuha ka ng 7 kapag in-add mo? Siyempre, kung 2 plus 6, hindi rin. 1 plus 12, hindi rin. Pag sinabing sum, pwedeng subtract din siya nun. No? Kasi dahil nga dun sa rule ng sign. Okay? So, dito, kapag minus mo naman, makakakuha ka ng
4 dito. So, hindi rin pwede to. Dito rin, 11. So, hindi rin pwede. Try natin si 3 and 4. Siyempre, makakakuha ng 7 dyan kapag in-add mo. Okay? So, yun ang ilalagay natin dito. So, 3 plus 4, positive 3 plus positive 4, that will give us positive 7. So, ang pipiliin natin dito is ito. Okay? So, yun na yung factor niya. So, pag finactor natin yan, gagawa ka lang ng dalawang group greater than 0, ilalagay natin si 3 at saka si 4. Next step, itong pinakamadali. Hatiin mo lang to into 2 kasi multiplication pa rin yun. Okay, so x and x. So, yan. Once na na-factor na natin, pag-iwalayin natin yan, magiging x plus 3 greater than 0 and x plus 4 greater than 0. So, next step is transpose yung positive 3 at positive 4 sa kabilang side para makuha natin value ng x. So, x is greater than negative 3. Kapag nag-transpose, magiging negative. So, ito na yung una natin. So, x greater than negative 4. So, ito na yung pangalawa. Okay, so once na nakuha na natin yung value ng x, ang x natin dyan is greater than negative 3 and x is greater than negative 4. O, ngayon yan, illustrate natin yan using the graph. So, ilalagay ko dito yung 0 since these are both negative. Okay, so hindi naman ibig sabihin na laging nasa gitna yung 0. Magdedepende pa rin yan dun sa nakuha mong value ng x. So, this is negative 1, negative 2, negative 3, and negative 4. So, dagdagan natin to, extend natin hanggang 5. Negative 5. Okay? So, move lang natin. Yan. Ngayon yan, mag-illustrate na tayo. So, since ang gamit natin dito is greater than, so ibig sabihin, hollow yung sign natin. Okay, so we have 3, negative 3, tsaka negative 4. So, mahati niyan ito sa sa tatlong region or tatlong group. Yan, hatiin natin. Yan, dito. So, ito yung region A, or yan yung sa A. Ito yung sa B, yung gitna. Pag sinabing gitna, ito yan. Tapos ito naman yung sa A, lahat ng pababa kay negative 4. And then yung region C naman, ito yung lahat ng mataas sa negative 3. So, alin dyan ang final answer. So, maglalagay tayo ng test points dyan. Okay? So, anong iti-test points natin? Pipili lang kayo ng number. So, dito, yung test points ko, yung negative 5. So, x natin dyan will be negative 5. Dito naman, ang test points ko is x equals, try natin ng negative 3.5. Decimal kasi yung nasa gitna nito. Next is, ito test points ko dito is negative 1. Pwede rin 1, o kaya pwede rin 0. 0 na natin para mas mabilis. Test points natin. Tingnan natin saan yan magtutrue. Okay, so ang given natin is we have x squared. So, doon muna tayo sa sa x na negative 5. So, testing points tayo, ha? If x is negative 5. So, we have x squared. Anong given natin? Plus 7x. Plus 12. Greater than 0. Okay? So, ang x natin, papalitan natin yung x, lahat ng x ng negative 5. So, we have negative 5 squared plus 7 times negative 5 plus 12 greater than 0. So, negative 5 times negative 5, that will give us positive 25. Positive 7 times negative 5, that will give us negative 35. Plus 12 greater than 0. So, 25 minus 35, negative 10. Tama? Negative kasi mas mataas si 35. Plus 12, greater than 0. So, ito, same sign or different sign? So, these are different signs. So, ang pag-different sign, magsasubtract kayo. So, that will give us 2.
2 is greater than 0. Ang 2 ba ay greater than 0? True or false? So, the answer there is true. So, ibig sabihin, kasi 2 ay mas mataas sa 0. So, ibig sabihin, itong nandito ay kanyang solution. Okay? Next, let's try muna natin pinakamadali sa C. So, if x is 0, siyempre, unahin natin madali. X squared plus 7x plus 12 greater than 0. So, lahat ng x papalitan ng 0. Plus 12 greater than 0. So, 0 times 0 is 0. So, cancel na to. 7 times 0 is 0. So, maiiwan dyan is 12 greater than 0. So, is this true? Yes, kasi 12 is greater than 0. Okay? So, ibig sabihin, isa ito sa mga solution niya. Okay? Next, dun tayo sa B. Tignan natin kung pwede si 3.5. If x is equal to 3.5. So, we have x squared plus 7x plus 12 greater than 0. Okay? So, x natin is 3.5 squared plus 7 times 3.5 plus 12 greater than, negative yon. It should be negative. Negative pala to. Okay, so, negative. Okay, sorry. Nakalimutan natin sign. So, negative 3.5 times 3.5 times natin yan. So, 5 times 5, 25. 5 times 3, 15 plus 2, 17. 15 to 10. So, 5, 12, 1 plus 1, 2, then 1. So, meron tayong dalawang decimal place. 1, 2. So, 1, 2. So, dito. So, this is positive. Kasi negative times negative, positive. So, magiging positive 12.25. Next, dito naman tayo. Positive times negative. That will give us negative. So, times natin si 3.5 ng 7. So, 35. 7 times 3 is 21 plus 3, 24. Isang decimal place. So, 24.5. Plus 12 greater than 0. Okay? So, next is add and subtract. So, add ko muna yung pares na negative. Pares na positive. So, 12 plus 12.25. So, unahin ko yung may 0.25. Automatic kasi yung 12, 0 yung dulo niya. So, 5. Add muna natin yan kasi pares silang positive, no? Kaya in-add ko sila. So, bring down the decimal point for 24.25. So, meron tayong negative 24.5. Copy ko lang to. Plus 24.25. Greater than 0. So, ngayon yan, subtract na natin to kasi bakit tayo magsasubtract? Dahil magkaiba yung sign nila. So, 24, unahin ko yung pinakamalaki and that is 24.5 minus 24.25. So, kapag walang number dito sa dulo, ang ibig sabihin ng 0 yon. Okay? So, minus na natin yan. 0 minus 5 cannot be, so magbabarrow tayo dyan. So, magiging 4 ito. 10 minus 5, that will give us 5. 4 minus 2, that will give us 2. Bring down the decimal point. 4 minus 4, 0, 0. 2 minus 2, 0 then. So, the answer here is 0.25. Isang 0 na lang ilagay nyo. Ngayon, anong sign? Is it negative or positive? So, tingnan natin kung sino mas malaki. Siyempre, mas malaki ang 0.50 kesa sa 0.25. So, ipa-follow natin is itong sign na to. Sign niya. So, we have negative 0.25 greater than 0. Diba kapag negative, mababa yun sa 0. So, that means this is false. Okay? So, ngayon, kung titignan natin, hindi natin isi-shade dyan. So, ano ang solution natin yan?
So, magiging solution set natin dyan. Ibababa ko to. Baba natin. Papakita ko sa inyo paano ang paggawa ng solution set. Okay, lalagay natin siya sa baba. So, ito yung kanina. Okay? Usog lang natin ng konti. So, paano yung paggawa ng solution set? Okay. So, paano yung paggawa ng solution set natin dyan? Titingnan nyo lang yung naka-shade. Okay? So, syempre, 4 yan, negative 4, tsaka negative 3. Sulat nyo lang ng ganyan. Okay? So, wait lang, ayusin natin. So, negative 4 yan. Ibig sabihin, negative 4 muna tayo. Lahat ng papunta sa left side ni negative 4. So, ibig sabihin nun, open yon, negative 4. Open siya dito sa side na to. Yan, open yan. Kaya, kapag open, ang gagamitin is ganito, na symbol. Kapag close siya, ganito yung symbol. Okay? So, ulitin ko. Lalagay ko dito. Kapag ganito, close yan. Close yung shading. Kapag ganito, open yan, no? So, since open yung circle natin, open yung sa negative 4. And then, papunta siya doon, di ba? Kapag papunta siya doon, that means, papunta siya sa negative infinity. Open pa rin yon. Kasi, lahat ng mga negative nun ay solution set. Okay? So, yun yung una. Mangyayari lang to kapag dalawa yung nakashade mo. Kapag ganito yung tsura niya. Yan, no? Okay? Kapag ganyan yung itsura ng shade mo. Next, maglalagay ka ng union dyan kasi dalawa yan. Dalawa yung solution set mo, yung sa side ng negative 4 tsaka yung sa side ng negative 3. Okay? So, anong gagamitin natin yan? Is it bracket? Ito ba? O ito? Itong open. So, since open yung circle natin, parenthesis tayo. Negative 3 at tignan yung shaded na part. Yung shaded na part is papunta sa right ng negative 3. So, that means lahat ng sign na nandoon. That is infinity. So, open pa rin yon. Okay? So, ito na yung solution set ng ating answer. Okay? So, ganyan lang siya.